Hi everyone! Good morning! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Today is Sunday at kagigising ko nga lang. 9:30 na ng umaga dito. At sumilip muna ako dito sa labas para makita ko kung maganda ba yung panahon. Kasi every morning nagwo-walking ako ng mga 1 oras hanggang 2 oras kasama ko yung aso namin. Nung nakita ko na ganito kaganda ang weather, natuwa na naman ako kasi makakapag-walking. Dahil kahapon hindi ako nakapag-walking kasi maghapong umuulan. Paiba-iba kasi yung weather sa lugar na to. Tulad nung nakaraang araw, pagi, halos wala kang makita sa buong paligid. At kahapon, maghapong umuulan naman. At ngayon, sobrang ganda ng panahon, maaraw buong maghapon. Yan nga pala yung view dito sa terrace namin. Diyan ako tumatambay tuwing umaga para mag-breakfast. Nakakatuwa kasi sa tagal ko dito sa Spain, ngayon lang ako nakakita ng puno ng saging at namumunga pa. Lalapitan ko kasi ang pagkakaalam ko saging na sa bato kung hindi ako nagkakamali. Parang ang sarap magturon ngayon. Marami kasing pananim yung may-ari ng tinutuluyan naming hotel dito. Kapag nag-harvest siya, binibigyan niya kami. Maraming klase yung mga pananim niyang halaman dito. Katulad niyan, may gabi at dun sa likod niyan, mas marami pa. May mga cherry tomato, mga beans, at marami pang iba. Nasa labas na ako at naglalakad na. Kitang-kita naman ang ganda ng weather ngayong araw. Dito ako pumunta sa side na to kasi nung nakaraan hindi ko to napuntahan kasi umaambon na kaya nagmadali akong umuwi. At ayan, ang pinakagustong-gusto kong tinitingnan talaga dito. Kahit saan ka lumingon, maraming pananim na ubas. Sa pagwo-walking ko araw-araw, isa rin sa napansin ko sa lugar na to na bawat bahay ay may kanya-kanya silang pananim na ubas sa kani-kanilang bakuran. At yung nakikita nyo sa malayo, puno pa rin ng grapes yan. May nadaanan din ako ditong isang puno na hitik sa bunga, as in napakarami niyang bunga. Yan ay puno ng peras, lalapitan ko at ipapakita ko sa inyo. Talaga namang napakaraming bunga, nasa tabing kalsada lang siya at walang kumukuha. Ang tanging kumakain lang niyan, yung mga ibon, kaya naman tuwang-tuwa sila. Isa to sa favorite kong fruits, lalo na kapag bagong harvest, malutong at ang sarap talaga ng lasa niya. Kung matyaga ka, pwede ka namang manguha dyan. Basta yung kukunin mo, yung kaya mo lang kainin. Kasi ayaw nilang nagtatapon ng pagkain. Kahit naman ako ayaw kong nagtatapon ng pagkain kasi grasya yun. Yang mga yan, puno pa rin yan ng grapes. Kasi marami talaga ditong mga grapes. Dito kasi sa lugar na to, laging maulan. Kaya kapag ganito kaganda yung panahon, kailangang sulitin natin. Andito na ako sa taas at napakaganda ng view. Itong pwesto ko ngayon, hindi pa to yung pinakamataas. Kapag umakyat pa ako doon sa bandang itaas, napakaganda ng makikita kong view. Kaso wala na akong time, siguro sa ibang araw na lang. Kaya dito lang muna ako. Nakikita ko rin naman lahat. Kaso kapag dun sa bandang taas kasi, kitang-kita mo yung kabuuan ng ganda ng lugar na to. Yung mga bahay dito, hindi siya kalakihan, pero maganda at gustong-gusto ko yung kulay. Kasi ito talaga yung pangarap ko nung bata pa ako. Yung makakita ako sa personal na mga ganitong klaseng bahay, yung kulay at yung design niya. At ngayon, unti-unti ko nang nakikita sa personal yung mga bagay na pinapangarap ko lang dati nung bata ako. Totoo talaga yung kasabihan na ang bawat tao ay may kanya-kanyang kapalaran na nag-iintay sa ating buhay. Kaya lagi ko sa inyong sinasabi na libre lang mangarap, huwag kayong matakot mangarap, kasi sa pangarap nagsisimula lahat ng tagumpay sa buhay. At huwag na huwag tayong makakalimot sa nasa itaas,
Kasi siya lang yung nag-iisang katuwang natin para makamit natin yung mga pangarap natin sa buhay. Never ako magsasawa sa ganitong klaseng lugar. Napakaganda, peaceful at wala ka nang hahanapin pa. Andito na lahat. Yung iba siguro hindi sanay mamuhay sa ganitong lugar pero para sa akin, napakaganda ng pamumuhay nila dito. Payak at mababait yung mga tao. Lalakad na ako papunta dun sa baba kasi may mga gusto pa akong tingnan dun. Andun yung malalaking taniman ng mga grapes. Nakakatuwa tong halaman na 'to, kasi halos natakpan na niya yung buong bakod ng bahay. Yung bahay diyan malaki, mataas at maganda rin yung design niya. Mahaba pa yung lalakarin ko pababa, pero at least nakapag-walking ako ngayong araw kasi hinahanap-hanap na 'to ng katawan ko. Gustong-gusto ko kasi yung pinagpapawisan ako, yung as in tumatagaktak yung pawis ko kasi parang buhay na buhay yung dugo ko. Saka masarap sa pakiramdam. Bago magtrabaho masigla na yung katawan kasi nga nakapag-walking na. Kita nyo, dito sa dinadaanan ko, halos wala kayong nakikitang tao sa labas. Kasi busy sila sa kani-kanilang mga farm. Kahit na may mga edad na dito, makikita mo sila nagtatrabaho pa rin sa farm. Nagtatanim, naglilinis. May nadaanan din ako dito na pinagkukuhanan nila ng tubig. Ang pagkakaalam ko, yung tubig na yan galing sa bundok at pang-public. Kahit sino pwedeng mangigib dyan. Kanina kasi nung papunta ko, nadaanan ko na yan at nakita ko may nangiigib dyan na matanda. Kaya sabi ko pwede palang gamitin yung tubig na nanggagaling dyan. Andito na ako ngayon sa labasan. Itong dinadaanan ko ngayon pababa at mahaba pa yan papunta doon sa main road. Dito rin kasi ako kanina dumaan nung paakyat ako sa taas kasi wala naman ibang dadaanan kung hindi dito lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo na malawak na farm ng ubas. Halos lahat ng nakatanim dito puro ubas. Kanina nung dumaan ako dito, may nakita akong nag-harvest ng ubas at ngayong pagbalik ko wala na sila, tapos na siguro. Alam nyo ba itong lugar na to ay kilala sila sa Rias Baisas Wine na may mabango, malutong at magandang klasing pagkakagawa ng wine. At yung mga gawang wine dito ay umaabot na nga sa Portugal, Italy, France, Great Britain at sa iba pang panig ng Europa. Para sa mga Espanyol, ang wine ay napaka-importante sa pang-araw-araw na pamumuhay nila. Makikita nyo silang iinom niyan bago kumain at habang kumakain. Ang pag-inom kasi ng wine ay nakakatulong sa pagtunaw ng mga kinakain natin sa araw-araw. At maganda rin yung wine sa heart natin. At marami pa tayong makukuhang benefit sa pag-inom ng wine. Hindi lang dahil sa nakakalasing to, dahil sa may alcohol nga. Kung hindi, marami tayong benefits na pwedeng makuha dito. Sa madaling salita, ang mga Espanyol ay wine lover. Yang nakikita nyo lahat, grapes yan. Nakakatuwa kasi ang dami niyang bunga. Nung nadaanan ko to kanina, mas marami pang bunga. Nag-harvest na sila kaya nabawasan na. Dito sa kabilang side naman, mga ubas pa rin yung tanim nila. Pero sa tingin ko, bagong tanim lang to. At mukhang bata pa. Saka siguro katatanim lang nito dahil yung paligid niya malinis, baka na-harvest na rin nila yung iba niyan. Mas madalas ako sa lugar na to kasi hindi ko naiiwasang hindi tingnan yung mga naggagandahang bahay kasi halos magkakamukha lang sila, pati yung kulay, yung design. Kahit ganito lang yung view na nakikita ko sa araw-araw na pag-walking ko, natutuwa na ako kasi nakaka-relax at ang sarap niya sa mata, bukod doon fresh pa yung hangin. Saka walang gaanong dumadaan na sasakyan dito, kaya peaceful, hindi masyadong maingay at yung mga tao dito, hindi mo sila makikitang nakatambay sa labas, makikita mo sila sa mga farm. Napansin ko rin sa lugar na to na ang mga tao dito, sa farm umiikot yung buhay nila.
kasi maaga pa lang andun na sila nagtatrabaho. Sa pagwo-walking ko araw-araw, kung saan-saan ako nakakapunta, yung napansin ko, halos lahat ng nagtatrabaho dito sa farm ay maiedad na. Pero hindi mo mahahalata sa mukha nila yung edad nila kasi bata sila tingnan, maliliksi at mabibilis pang kumilos. Palabati sila at laging naka-smile kaya siguro hindi sila tumatanda. Ito rin kasi yung pangunahing pinagkakakitaan nila dito. Bukod doon, maganda yung weather, kaya yung lupa mataba rin. Kaya napakaraming halaman na pwedeng itanim dito at pagkakitaan. Napansin ko rin sa lugar na to na napakarami nilang pananim na mais. Kasi kapag naglalakad-lakad ako, kung hindi ubas yung tanim, mais naman. At sa mga likod bahay nila, marami rin silang tanim na mga prutas tulad ng peras, lemon, orange, grapes at marami pang iba. Hindi na nila kailangan pumunta sa market para bumili. Pupunta na lang sila sa likod bahay para mamitas. Yun naman yung kagandahan sa lugar na to. Basta masipag ka lang magtanim ay may mahaharvest ka. Katulad din dyan sa atin sa Pinas kasi may mga lugar dyan sa atin na marami rin silang pananim na hindi na nila kailangang bilhin lahat. Depende na lang din sa sipag ng tao kasi kung masipag kang magtanim, marami kang aanihin. Kung napansin nyo, bumalik ako sa lugar na to kasi may gusto akong picturean. Kasi kanina nag-check ako ng weather, uulan bukas, sabi ko baka hindi ako makabalik dito. Medyo malayo-layo din kasi to sa bahay. Mga 30 minutes ako maglalakad bago ako makarating dito. Kasi paakyat nga to. Sabi ko sayang naman yung pagkakataon. Andito na rin lang ako. Puntahan ko na. Kaya bumalik ako. 3 days na lang din kami sa lugar na to at babalik na kami sa Madrid. Ganon kabilis yung araw. 3 weeks kami dito pero parang 1 week lang. Kasi nakakalibang. Paggising ko sa umaga, magwo-walking, pagbalik tanghali na mga 11 na, magbe-breakfast, at upo-upo lang, ayun tanghali na naman, magla-lunch naman. Ganon kabilis yung araw dito. Parang ayaw ko pang bumalik sa Madrid kasi sobrang init ngayon doon. Dito, soft lang yung weather, 23, 24, yung 26 hanggang 27, mainit na yun sa kanila dito. Kumpara sa Madrid, umaabot ng 36, 37, 38 o minsan mas mataas pa. Kaya napakainit. Pinaka-hate ko talaga yung summertime dito kasi iba yung init dito sa Spain, dry. Kaya ramdam na ramdam mo yung init. As in kakaiba talaga. Malapit na ako sa labasan. Nakikita nyo ba yung bahay na yun? Kakanan ako dyan at lalakad pa ako mga 8 minutes bago ako makarating sa bahay. Nakakaramdam na ako ng gutom kasi medyo malayo-layo na rin yung nalakad ko. Medyo tanghali na, mag-11 na ng umaga at kailangan ko nang bumalik sa bahay. At bago ako magpaalam sa inyo, nagustuhan mo ba ang video na to? Kung oo, huwag mong kalimutang i-like, mag-comment ka na rin kung ano yung nagustuhan mong part dito sa video ko. At kung hindi ka pa naman nakasubscribe, please subscribe ka na Pinay sa Espanya para lagi kang ma-notify sa mga bagong video na i-upload ko pa. At pakishare mo na rin para mapanood ng iba. Maraming salamat din sa lahat ng mga subscribers ko na walang sawang sumusuporta sa channel ko. Ganon din sa mga viewers na walang sawang nanonood ng mga video ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung wala po kayo, wala rin si Pinay sa Espanya. Road to 9K subscribers na po si Pinay sa Espanya. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po sana kayong magsawang sumuporta at manood ng mga video ko. Finally, malapit na ako sa bahay. Mga 5 minutes na lang yung lalakarin ko. May papakita ako sa inyo. Yan, nakikita nyo ba yan? Ubas yan. Medyo maliliit pa nga lang yung bunga niya. Siguro katatanim lang din yan. At kung may mga suggestion kayo o katanungan tungkol dito sa Espanya, comment down below lang po. At babasahin ko isa-isa pagka may time ako. Andito na ako sa bahay.
Yan, nakita nyo ba yan? Puno ng saging. Parang gusto ko nang iuwi sa Madrid para magkaroon kami dun ng saging. Kasi may garden kami dun. Nakakatuwa kasi nakatanim lang siya sa paso. Siguro ililipat din yan ng may-ari pagka lumaki-laki na. So, paano ba yan? Nandito na ako sa bahay, tanghali na at magbe-breakfast muna ako. See you on my next video. Ciao!